pinabayaan na lang. Yan ang assessment ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa estado ng edukasyon sa bansa. Patuloy niyan ang kulelat na pwesto ng mga mag-aaral sa bansa pagdating sa mga international rankings. Ang mga lumang school buildings na itinayo noong pang 1970s pero hanggang ngayon ay pinagtitiyagaan pa rin gamitin makalipas ang mahigit 5 dekada. Dapat yung mga classroom na yun, 20-30 years lamang ang lifetime, dapat ayusin yan after. Pero hanggang ngayon ginagamit pa. Pinabayaan talaga ang education. That's what's happened. Ang ilang inobasyon sa... So ayun mga pre, ang tinutukoy niya po dito, dito sektor ng edukasyon na pabayaan ng mga nakalipas na administrasyon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Katulad ni Digong. Anong priority ni Digong noon? Di ba yung mga droga ko, no? Oo, hate ko noon niya yung mga droga-droga na yan. Pero siya mismo ay sumisipsip po ng utot ng demonyo. Totoo po yun. Utot ng demonyo yung sinisipsip. Tapos kunyari galit sa pinagbabawal na gamot. Yun pala, di umano, sila yung protector. Diba sa Davao, meron pang nahuhuli dyan ng mga pulburon. Daming pulburon dyan, diba? Nakaraang mga araw lang, nahuli. Diba? Nareaksyonan ko pa nga yun. Hate mo yung pulburon, pero sa lugar mo mismo, bakuran mo mismo, maraming pulburon. Bang klase. Ito po yung ating bibigyan ng reaksyon ngayon kasi si PBBM ay bumanat na po dito sa kay Digong. Mga nakarang administrasyon, binanatan po ni PBBM. Si Sara Duterte naman, kita naman po natin kahit nasa DepEd po yan, wala pong ginagawa. Kaya, yung ginawa, no? Sinipa siya dyan at pinalitan. So, eto na mga pre, no? Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon. Ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. And also, ring the notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre, no? Pag-usapan natin itong mamaya-maya, no? Itong Comelec cancels registrations of Duterte Youth Party List. Nako, oo. Isa po yan sa pag-uusapan natin ngayon, no? And siyempre, no? Meron po tayong Facebook page. Meron po tayong, meron po tayong TikTok. Ayan, huwag pong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. So, eto na. Unahin po muna natin itong Duterte Youth Party List. Comelec cancels registration of the Duterte Youth Party List. So, tingnan natin kung ano yung laman ng balitang ito. Ay ilalabas ng Commission 2nd Division ang resolution sa Duterte Youth by a vote of 2-1 canceling the registration of Duterte Youth Party List. Iyak ang Duterte Youth Party List. Nagdadahilan na naman yung mga yan. Paano kasi kung makabanat kayo sa administrasyon, below the belt na masyado? Yung administrasyon, PBBM administration, walang kaibigan yan eh. Lalo na kung bumabanat ka. Talagang pupukusan ka ng administrasyon. Teka, silipin ko nga ito. Anong butas nito? Kayo yung napukusan. Nakitaan kayo ng mali. Yan yung napala. Banat pa more. Of course, bagamat yun ang naging desisyon ng Comelec Division, ay mayroon pa naman din na remedyo yung naturang party list. Pwede pa rin sila mag-file ng motion for reconsideration upang ma-resolve yan. Ayan hindi naman kayo ginigipit. Pwede niyo pang resolbahin yan. Pero feeling ko lang naman, sa 100%, mukhang pag-asa nyo lang 10%. At least binigyan kayo ng chance, 'di ba? Pero wala eh. Talunan kayo eh.
mga talunan. Diba? Tuloy natin. Ang Commission ENTA. Yung presiding commissioner ay nag-dissent doon sa naging majority decision ng dalawang miyembro ng division. For the information of everyone, ang original na decision ay ang ponente ay ang presiding commissioner, subalit nag-dissent yung dalawang miyembro ng komisyon, kaya naman nire-raffle ito upang mapunta doon sa isa sa dalawang nag-dissent. Kaya yung isa sa mga nag-dissent, ginawa na niya ang kanyang majority decision upang maging majority decision siya, na kung saan yung presiding naman ang nag-dissent doon sa naging decision po nila. Meron din po ilalabas na isang desisyon. I think isang kandidato na nanalo for congressman dito sa Manila ang So yun basta masaya tayo sa nangyayari ngayon kasi hindi pumapabor sa kalaban yung kumbaga, hindi pumapabor sa kasamaan yung panahon. Iyak na siguro yung taong yun. Di ba ninong ba niya si Pangulong Bongbong Marcos? Iyak! Kalabanin mo pa yung ninong mo. Siraan mo pa. Ha? Congratulations sa Duterte Youth Party List. Yan yung napala nyo. Pero pwede pa naman kayong umapila. Pwede pa naman. Pero, yun nga, sabi ko nga, ang pag-asa ninyo, ito'y aking opinion lang, reaction. Siguro nasa mga 10% na lang, o baka 5%. So, malabo na kayong makabangon pa. Kaya, malabong malabo. Ito na, at bigyan po natin ng reaksyon itong banat ni Pangulong Bongbong Marcos sa nakaraang administrasyon. Ayan kasi yung mga paaralan, magpasa hanggang ngayon, wala pa rin pagbabago. Diba? Kasi si Sara, siya yung inatasan dyan, pero anong ginawa? Palustay-lustay. Pero yung ating Pangulo ngayon, gumagawa na ng aksyon para mapaganda yung mga paaralan. Public schools. Papagandahin po yan ng ating Pangulo. Kasi yung nilagay po ng Pangulo dyan na isang Vice President, wala naman, patulog-tulog lang. No, so si PBBM na po mismo, nakita niya na yung problema, siya na po mismo yung gagalaw. At yung nakaraang administrasyon, wala din pong ginawa. Napag-iwanan po, no? Yung DepEd. Napag-iwanan yung Pilipinas. Okay? Napag-iwanan po talaga. Imbis unti-unti sana tayo maging high-tech. Hindi ganun pa rin eh. Diba? Inuna nila yung sarili nilang bulsa. Kumpara sa dapat sana ay para sa mga mag-aaral, kabataan, paaralan, 'di ba? Ngayon nga, pasukan. Anong ginagawa ng mga magulang? Nag-aambag-ambag sila para mapaganda yung mga paaralan. Bawal 'yun pero no choice na yung mga magulang. Gusto nilang maganda yung room ng mga kabataan. 'Di ba? Yung iba, yung CR, mabaho po. Yan po sana yung dapat ayusin ng ating mga ng gobyerno natin ngayon. Pero ginagawa naman po ni PBBM ng solusyon yan. Yung CR, dapat iba sa babae, iba sa lalaki. At dapat merong janitor talaga na araw-araw naglilinis ng CR. Kasi yan po ang pinaka-importante sa lahat. Lalo na't may mga babae. Madumi CR, ano mangyayari? So, yun po yung dapat tingnan ng ating gobyerno. So, tingnan natin yung banat ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga magnanakaw. Pinabayaan na lang. Yan ang assessment ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa estado ng edukasyon sa bansa. Pinabayaan na lang. Si Sara Duterte, minsan lalapit dun sa mag-aral. Yung estudyante, hahawakan yung ulo. Sabay picture. So ano yan? Mabait ka na niyan. Mabait ka na niyan. Nga kami. Ang bait ni Sara Duterte. Malapit sa mga bata. Ano mabait? Nagpa-picture lang, hinawakan lang ulo, mabait na. Minumura ngayon, ng tatay niya yung Diyos. Nagbabanta nga yan. Paano naging mabait? Yusip naman. Kung mabait siya, dapat yung kung mahal na mahal niya yung mga estudyante, dapat nung siya yung DepEd Secretary,
inayos niya yung problema ng Pilipinas patungkol sa katalinuhan ng mga bata, kagamitan ng mga bata sa paaralan, mga paaralang sira. Initiative ba? Diba? Wala eh. Bulok nga yung laptop eh. Overpriced pa, di umano. Tunay niyan ang kulelat na pwesto ng mga mag-aaral sa bansa pagdating sa mga international rankings. Ang mga lumang school buildings na itinayo noong pang 1970s pero hanggang ngayon ay pinagtitiyagaan pa rin gamitin makalipas ang mahigit 5 dekada. Yun lang. Hindi gumalaw. Hindi gumalaw si Digong. Anong inuna ni Digong? Yung droga ko, no? Hate daw kasi niya yun. Teka lang. Hate mo nga ba talaga o love mo? Ha? Ikaw mismo umamin. Gumagamit ka ng utot ng demonyo, sinisip-sip mo. Paano pa kayo yung pulburon? Nako po! Wag nga kami! Dapat yung mga classroom na yun, 20, 30 years lamang ang lifetime, dapat ayusin yan after. Pero hanggang ngayon ginagamit pa. Pinabayaan talaga ang education. That's what's happened. Ang ilang inobasyon Ayan sa pinabayaan talaga ni Digong yung edukasyon. 'Di ba? Hindi niya pinukusan yung edukasyon. Bagkos, bahala kayo dyan. Kahit bulok na yung inyong mga paaralan dyan. Importante lang naman kay Digong, magkunwaring mahirap siya, pulubi lang siya, pero puno yung bulsa. Pero wala siyang pagmamahal sa mga kabataan. Magaling magkunwari yung inyong Tatay Diggs. sa bansa, wala ring naging bentahe ayon sa Pangulo. Gaya ng senior high school na nagdagdag ng 2 taon sa dapat bunuin ng mga mag-aaral. Yun dapat yung 2 taon na yan, tanggalin na po talaga yan kasi marami pong mga magulang yung naghihirap, no? Dahil dyan sa mga katarantaduhang dinadagdag dyan. Yung may 2 taon pang bubunuin para lang, di ba, makapagtapos ng pag-aaral. Mahirap po yun kasi mahirap po yung Pilipinas. Dapat intindihin po natin kung kakayanin ba ng Pilipino o hindi. Kakayanin ba ng mga magulang o hindi. Yung sahod ng mga magulang maliit lang. 200 pesos idadagdag pero hindi pinalaga ng Senado. Hindi inaksyonan. So paano yun? Tapos may 2 taong pang dagdag sa kumbaga matatapos kang high school. May 2 pang taon bago ka bago ka mag-college, di ba? So, dapat tanggalin na po yan. At yun, dapat yung, I think, pinupukusan naman na ni Pangulong Bongbong Marcos yung problema na yan. At salamat sa ating Pangulo kasi meron po talaga siyang pagmamahal sa mga Pilipino. Di ba? Makapagkolehiyo. Kaya pareho siya ng sentimiento ni Senator Jingo Estrada na gusto nang alisin ang senior high school sa... Well, sa sinabi ni Jingo Estrada dyan ako pabor. Na dapat na talagang alisin yung 2 taon na yan na problema at pahirap sa mga magulang. Di lang sa mga magulang po, sa mga estudyante. 'Di ba? Para naman, 'di ba, makapag trabaho ng maaga kung wala na yung 2 taon na yan. Pahirap po yan eh. Curriculum. Dagdag bayarin lamang anya ito sa Totoo. matrikula at mga gamit sa eskwela. Pero wala naman anyang naitulong sa mga graduates sa nakalipas na Wala talaga. Wala talagang ambag. Walang naitulong talaga. Sa totoo lang. Trabaho? Nakapagbigay ba ng trabaho? Yung mga dumaan doon sa 2 taon na yon? Wala po. Yung iba nasa ibang bansa na. Doon na nagtatrabaho. Sa panahon ni Pinoy, anong sabi? Hindi, pag nakagraduate ka, ikaw yung priority. Kasi dumaan ka dyan eh. Pero hindi naman pala totoo. 'Di ba? Pahirap talaga. Kumbaga, hindi dapat asahan yung ganyan. taon. Wala namang advantage. Wala naman naging advantage. Hindi rin nakukuha sa trabaho. So, that's his frustration. And that's also my frustration. So, we'll see what the Congress will do. Isa naman sa nakikita ng Pangulo na dapat tutukan ay ang suporta sa mga guro. Ibinahagi nito ang karanasan niya. Yun dapat ako rin sa mga guro. Dapat dagdag sahod yung guro. Kasi mahirap po yung trabaho bilang isang guro.
Hindi lang po pulis yung kailangan dagdagan ng sahod. Para sa akin, ang priority, kapulisan, kasundaluhan, mga guro. Yun yung tatlong yan. O kung may dadagdag pa kayo. Pero hindi, mahirapan naman yung gobyerno kung bibiglain. Siyempre, dandahan. Ganun yun. Na noong kongresista pa lamang ng Ilocos Norte. Nagtayo siya ng mga kooperatiba ng mga guro para huwag malubog ang mga ito sa pautang na sobra-sobra ang patubo. Karamihan sa mga guro po ay talagang nalulubog po sa loan. Totoo po yan. Lubog po sila sa loan. So, kasi nga, bakit nangyayari yon? Kasi sa panahon ni Digong, panahon ni Pinoy, hindi naman po yan hindi po priority yung mga guro. 'Di ba? So, lubog po sa utang yung iba. So, buti na lang yung ating Pangulo napansin itong problemang ito at handang tumulong at gawa ng solusyon. Support the teachers. Just support the teachers. Basta you support the teachers. Ngayon naman anya na maraming sumusulpot na bagong teknolohiya, dapat matulungan ng mga guro para sa kanilang retraining at re-education. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. So yun yung video pre. Yun po yung reaction natin diyan. Oo, nagparinig lang naman si PBBM sa mga nakaraang nagdaang presidente ng Pilipinas. Si Digong buhay pa. Kay Pinoy naman, wag na nating anuhin yun kasi namayapa na yung tao 'di ba? So out na yun sa issue. Pero dito kay Digong buhay pa naman 'to. Saksak natin sa utak niya yung kanyang pagiging pabaya nung siya ay presidente pa ng Pilipinas. 'Di ba? Oo. Pasaway, pabaya, bastos. Lahat nandiyan na. Tamo yung mga kabataan, estudyante, explain ko lang sa inyo Yung mga estudyante po, alam nyo anong nangyari? Naging bastos po. Bakit? Tamo, pagbaba ni Digong, anong ginawa ng mga estudyante? Expert ng magmura. Okay lang magmura kung ako. Hindi naman ako estudyante. At yung mumurahin mo, yung kamura-mura naman. Tapos pangalawa, anong ginawa? Yung muka ni Pangulong Bongbong Marcos, pinunit po ng mga estudyante. At ang pinalit, mukha ni Digong. Hindi na naman presidente si Digong Tamo, bastos yung mga estudyante. Babae pa mismo yung gumagawa niyan. At hinahayaan niya ng mga guro. Pati mga guro, hindi naman lahat pero karamihan ng mga guro, kinukonsinti yung mga ginagawa ng mga estudyante na yan. Pinunit yung mukha ni PBBM picture, pinalit kay Digong. Ang tanong, presidente ba si Digong? Yan po yung hindi maganda. 'Di ba? Bastos. Naging bastos yung mga kabataan noong naging presidente ito, si Digong. Sinundan pa ng bastos na si Sara. Yun. Inidulo nila yung mga bastos. Nag-aral nga kayo para hindi maging bastos, tapos nagiging bastos na. Ganun ba? Kahit sino po maging presidente ng Pilipinas, bawal mong gawin yun. Kahit anong galit mo, bawal mong gawin yun. Pupunitin mo. Diba? Pasalamat ka lang, hindi ako yung mo. Hindi ako yung classmate mo. Kasi kung akong classmate mo, ang balos ko pa sa ulo mo yung frame ng Pangulo, yung picture ba? Tinanggal tapos pinunit. Bastos nga. Diba? Salamat ka, hindi ako yung classmate mo. Kasi kung ako yung classmate mo, nag-viral yun nakita niyo yun sa Facebook. Sa mga reels, nagkalat yun. Yun yung panahon na hinuli po si Digong. Diba? Yun po yun. So, ako, bilang isang ama, may anak ako, mas ikakatuwa ko na ang ipapakilala kong presidente ng Pilipinas, si PBBM at ang vice, si Leni Robredo. Never ko pong ipapakilala yan si Digong sa anak ko at itong vice president natin kasi di ko gusto ng bastos na tao at walang kwenta. Yun. So anyway, yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka
sa lahat ng mga uploads natin. Kaya hanggang dito na lang muna yung ating video mga pre. Kita-kits po tayo sa susunod na video. And huwag kalimutan mag-follow sa ating TikTok, Facebook. Kita-kits po tayo. Okay? Ganito lang. Bye-bye po muna. Pansamantala.